kung nagsisinungaling ba ang Kristo nung sabihin niyang, ako'y taong nagsasaysay ng katotohanan. Kailanman si Kristo hindi nagsinungaling. Hindi pwedeng magsinungaling ang Kristo sapagkat siya ay Diyos. Ang Diyos hindi nagsisinungaling eh. Basahin natin ang Tito 1:2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ang Diyos pala hindi makakapagsinungaling. Napaka-imposibleng ang Diyos ay magsinungaling. Basahin natin ang 6:18 sa English, Brother Daniel, ng Hebrews. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie. Ayan, it was impossible for God to lie. Imposibleng magsinungaling ang Diyos. Basahin natin sa Tagalog. Upang sa dalawang bagay na di mababago, na diya'y di maaaring ang Diyos ay magbulaan. Di maaari ang Diyos ay magbulaan. Hindi mangyayari na ang Diyos magsinungaling. Imposibleng magsinungaling ang Diyos. Hindi siya makakapagsinungaling. Eh si Kristo ba nagsinungaling? Basahin natin ang 2:22 ng unang Pedro. Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Yan, walang kasinungalingan lumabas kay Kristo. Hindi man siya nagkasala, hindi man lumabas ang daya sa kanyang bibig. Walang sinungaling na sinabi si Kristo. Di siya nagsinungaling at hindi siya nagkasala. Ganyan ang Kristo. Eh, ba't niya nagawa yun? Basahin nga natin ang Roma 3. Ganito ang sinasabi sa 4. Huwag nawang mangyari, oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Datapot ang bawat tao'y sinungaling. Kita mo ang liwa-liwanag. Ang Diyos ay tapat. Bawat tao, pati ikaw kapatid. Ayon sa Biblia, pati ikaw, pati ako. Bawat tao sinungaling. Pag tao ka, makakapagsinungaling ka talaga. Di ba? Ganito. Kaya ko sinasabing pati nga ako, nakakapagsinungaling eh. Yung apo ko may lagnat, no? Eh, mataas ang lagnat, kailangan pa inumin ng gamot. Ayoko niyan. Sabi niya, ayoko, mapait. Sabi ko sa apo ko, hindi anak, masarap to. Matamis to. Ayun. Eh, harapan, nagsisinungaling ka sa anak mo para mapainom mo lang ng gamot eh. Eh, sasaksa ka na injection. Ayoko, masakit. Hindi ka, parang kagat lang ng langgam. Eh, di ba kasinungalingan yun, ano? Para lang makumbinsi mo yung bata. Dahil nagmamahal ka, mahal mo yung anak mo, mahal mo yung apo mo, kahit masaktan siya, sasaksakan mo ng ineksyon, sasabihin mo hindi masakit. Ano ibig sabihin? Ang tao nakakapagsinungaling kahit na wala kang layon magsinungaling. Halimbawa, yung anak, yung nanay niya o yung tatay niya huhulihin ng pulis. Ang tatay mo, nasa loob. Sabi nung anak, hindi po, wala po. Sabi po ng tatay ko, wala raw siya. Tingnan mo? Kasi merong mga sirkumstansya, kung minsan napipilitan kang wag sabihin yung totoo, nakakapagsinungaling ka. Pero hindi nangyari yun kay Kristo kailanman. Kailanman hindi siya nagsinungaling. Kaya tama ang sabi niya, bakit ninyo ako pinagsisikapang patayin? Ako'y taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan. Eh, alin yung tao? Yung pinagsisikapang patayin. Eh, alin ba yung pinagsisikapang patayin? Yung katawan, dahil hindi naman nila mapapatayin talagang espiritong nasa loob nun eh. Kaya hindi nagsisinungaling si Kristo. O ngayon, eto pa ay sinabi ni Kristo, kapatid. Pakinggan mo, hindi siya nagsisinungaling dito. 22:16 hanggang 18 ng awit. Ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan. Diba si Kristo yan? Binutasan nila ang kamay ko't paa. Hinapak nila yung aking kasuotan. Pinagsugalan pa nila. Pinagsapalaran pa nila. Si Kristo yun eh. Eh ano sabi niya? Ako'y uod at hindi tao. Eh hindi pala naman siya tao rito. Uod pala naman siya. Eh nagsisinungaling ba siya? Ako'y uod at hindi tao.
Ikaw pala, pag nabasa mong tao, tao na nga. Pag nabasa ko namang uod, hindi tao, uod ba naman talaga si Kristo? Hindi lang naintindihan yung Biblia. Si Kristo'y tinatawag na tao dahil nagkatawan tao. Tinatawag din siyang uod dahil siya'y hinahamak ng tao parang uod, pinandidirihan siya. Tinatawag din siyang 15:1 ng unang Juan. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ano raw si Kristo na hindi nagsisinungaling? Ako ang tunay na puno ng ubas. Pag nabasa niyan, si Kristo pala ubas. Hindi mo pala naiintindihan. Sabi niya, ako ang tunay, hindi mali, talagang tunay, genuine. Ako ang tunay na puno ng ubas. Ang aking ama ang magsasaka. Kita mo? Nagsisinungaling ba siya? Kasi kaya siya puno ng ubas, siya ang pinanggagalingan ng mga sanga ng ubas. 15:2. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Yung pala ibig niyang ituro, kung siya ang puno ng ubas, ang mga Kristiyano naman ang mga sanga. Kaya tayo magbubunga kung nakakabit tayo sa puno. Siya ang puno ng ubas. Puno ba siya talaga ng ubas? Tunay na puno ng ubas siya. Hindi ko mo sinabi niya, ako'y puno ng ubas, talagang literal na ubas na nga siya. Hindi naman ko mo sinabi niyan, ako'y taong nagsasaysay ng katotohanan, liliteralin mo ng tao nga. Hindi naman niya ko mo sinabi niya, ako ay uod. Gagawin mo si Kristo, parang bulate. Mali yan, kapatid. Yan ang maling interpretasyon ng mga walang pagkaunawa sa Biblia. Ngayon, paano mapapagkakilanlan sa tunay na Diyos? Kay Kristo, may mapapagkakilanlan ka na siya'y Diyos At tunay siyang Diyos. Alin yun? Unang-unang, di siya nagsinungaling. No? Hindi siya nagkasala. Lahat ng tao sinungaling, sabi ng Biblia. Salita ng Diyos yun, Lahat ng tao. Pag sinabi ng Biblia, lahat ng tao, wala kang maipipwera. Lahat ng tao sinungaling. Ito pa, sa 6:36 ng ikalawang kronika. Kung sila'y magkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na di nagkakasala. Muna, pagkakakilanlan mo sa tunay na Diyos yan. Bakit? Walang tao na di nagkakasala. Pagka tao nagkakasala, walang taong di nagkakasala. Pag hindi nagkasala, ano yon? Hindi tao yon. Si Kristo hindi nagkasala Hindi tao yon. Dahil walang tao na hindi nagkakasala. Walang taong hindi nakakapagsinungaling. Si Kristo hindi nagsinungaling. Tao ba yon?